Unexpected talaga na hindi ko akalain mag-number 1. Akala ko kasi dati, movie ako mapupunta. Kasi ang lakas nung number 1 eh. Sabi ko, hindi ko matatalo to, sana sa movie ako. Kasi alam dati yung ranking nila, combine yun eh. Ngayon, sineparate nila sa movie and TV. Tinignan ko yung mga pag pumasok ako dito, ang tindi na itong nung TV. Napunta nga ako sa TV. Tapos, siyempre, nung lumabas ng February 7, ako masaya na ako sa may Netflix masaya na ako noon. Tapos pagdating ng February 7, kinabukasan, chinek ko, pumasok ako ng number 2. Kaya lang doon sa TV show, tapos nakita ko nga yung number 1. Ang tindi ng lineup noon eh, saka teleserye yun eh. So sabi ko, okay na to number 2. Unang pasok, number 2, sabi ko masaya to. Pero deep inside sabi ko, baka siguro yung yung special ko, kasi number 2 agad eh. Kung wala yun, baka, sabi ko, sige, okay na tayo sa number 2. Tapos kinabukasan, pagbukas ko, siyempre pag galing ka sa Netflix, natulog ka, pagbukas mo, bukas pa rin yung Netflix, nakita ko lumipat yung gumanon, di ba? Gumanon, tapos nag-number 1. Noon, alas 9 ako na, kasi galing mo ako sa show noon. Nung nasa show ako, nagsalita pa ako sa show ko na, salamat to, pero panoorin nyo naman, huwag nyo muna panoorin yung isa, pagbigyan nyo naman ako. Tapos yun, Sunday. Number 1 ako. So, mula Sunday hanggang ngayon, parang 5 days pa lang naman. So, malaking bagay yun 5 days. So siguro kaya rin siya nakatulong dahil siyempre takanta yung mga tao. Sino pa tong mukhang tokmol na nandito na nakagano. Tapos katabi si Daniel Padilla, Richard Gutierrez. Nakita ko yun. So nakita ko, baka siguro yung nakadagdag doon yung interest. Tapos ang kagandahan na siguro maganda yung produkto. Kasi pwede ka naman puntahan eh. Ang bibitaw din. Ang makuha mo bash. Hindi naman maganda siguro word of mouth. So banda ko rin nagiging, pero tayong mga Pinoy kasi kailangan. Number 1 na, nag-ano ka pa eh. Ako nga, nag-post pa ako na, alam ko pong isang araw lang to. Kaya sasamantalayin ko na ngayon. Sa mata ng mga iba, akala papahumble sa ibang, kasi sa, katulad ng makausap ko mga lumaki sa Amerika, hey, claim it. Pero di ba parang tayo, ay, okay po, okay na sa isa. Pero nung pangalawa, pangatlo, sabi ko, parang totoo na to. So, in-claim ko na ngayon. So, nagpapasalamat mo na. Paano ka napunta sa Netflix? Ano bang story nito? Kasi may, alam mo naman, ang Netflix, pag nag-iimbita ka sa mga bar shows, pag iba yung lugar, hindi nagpupunta eh. Alam ko yung Netflix talagang mapupuntahan niya. Kaya talagang tinatarget ko yung Netflix. May nag-refer sa akin na isang kaibigan na ito yung kukontakin mo. Nag-email ako, nag-set ng meeting. Nung nag-set kami ng meeting, I was under the impression na, uy, okay to kasi stand-up to. May nauna ng stand-up comedian sa akin eh. Pero, nang napunta ako sa Netflix, medyo dapat akala ko ipoproduce ako. Ang nangyari, ako nag-produce kasi wala na silang hindi na priority. Sabi ko, siguro binalas ako na hindi na priority. So sabi ko ngayon, pwede mo ako mag-produce para lang pakita ko. Reluctant, sabi nila, sige, bahala ka, pero ito na mga tips namin. Binigyan naman ako mga technical tips. So, ganito, kailangan mo, 4K and everything. Tapos, ginawa ko yung birthday ko, October, 4 yung birthday show ko 4, 5, 11, 12. Pinili ko yung dalawa, magka-back to back. May ibang theater. Ayun ang ni-record ko. Yung mga tao doon, hindi ko pinaalam na Netflix special yun. Sa dulo ko pinaalam. Kasi ayoko silang kasi pag sinabi mo, mag-project sila, di ba? Ang ginawa ko sa dulo, ilalabas mo to special. Ayoko kasi mamaya hindi naman bilhin eh. So special lang muna. Tapos may director ako si Frank Mamaril. Ayan, kung namin pinakita namin, ito pa pag email ko sumagot sa akin, we will call mga after 1 week, can I call you 1 PM? Sabi ko, kung bad news to, malamang call to. Kung good news kasi to, we like it. Pwede naman kasi sabi ko, yung pag-open, Alex, before I just I talk about the result. Again, we would like to remind you na it's not our priority anymore. Sabi ko, oh my God. So sabi niya, but we're going to release this. Pero Netflix Philippines, meaning Asia Pacific lang yun. Including Asia, Australia. So sabi ko, big deal yun. Big deal. Okay na. Tapos sabi niya, ayun. So ano pakiramdam mo nung sinabi nilang gano'n? Sabi ko, masaya na. Happy ka na. Masaya na ako kasi, hindi ko na sinasabi. Parang deep inside sabi ko naniniwala ako sa produkto eh. Kasi nung nireview ko, pati ako natawa eh. Bira akong matawa sa akin, hindi ko pinapanood. Kasi nakakainis sa panoorin ko yung. So natawa ako, sabi ko, nakakatawa to. Tapos nakita ko kasi kalahati, nagplano ako ng mga sasabihin, pero nabasag siya nung may nag-comment na isang babae dun sa cannibalism. Doon nasira yung set ko. Sumipa na yung adlib, which is gumanda ngayon lalo yung dating. At nabago yung istorya niya. Parang sumipa yung on the spot. Kasi may mga jokes na mauulit ako na minsan nananawa na ako dahil
ayun yung nasasabi ko. Kaya ginagawa ko, binabalik-baliktad ko eh. Nung gabi na yun, natuwa ako sa sarili ko kasi fresh ang utak sa utak ko yung mga nasasabi ko iba. Tapos may sumisingit lang ako ng mga jokes ko dati na sinisingit ko na bagay doon. Tapos parang bumilis yung isip ko dahil ang ganda na ng flow namin. Parang ang pagpapatawa kasi pag daramdaman mo yung tawa ng tao sa live to sa live. mayroon na kayong parang music, parang tapos nakikita mo na, kuha mo na parang sila sumasayaw na lahat kayo. na lang sasabihin mo. Nakakatawa na. Tapos ngayon, abang lahat ng sinasabi mo nakakatawa, ikaw naman na-inspire ka na, yung utak mo siguro parang nakakaramdam siya ng na-appreciate itong nasa sinasabi ko. Tapos may ganun ako sigurong proseso. Lahat ng binibitawan ko ngayon, hindi nga nakuha sa Netflix yun eh. Pero kung nasa live, iba talaga ang live eh. Ramdam mo yung energy. Ramdam naman namin. Bakit lagi mo nanonood ako sa minimension Netflix. na parang yung crowd mo is parang nabobore, parang gano'n? Hindi, kasi social, parang BGC gano'n. ni-reverse crowd. ko sila eh. Parang, misa kasi pagka hindi mo in-involve yung tao na, ang ganda na ng tawa nila, pinaganda ko pa yung tawa na sinabi kong, hindi nyo naintindihan yung joke, no? Siyempre, nabubok sila. Lalo sila naging aware. Tapos, pero totoo naman, naiintindihan naman nila, parang tinuloy-tuloy ko lang. Pero may mga hindi talaga nakakaintindi nung daliri. I have a friend. Yung usually mamukhang social. Mamukhang social kasi gusto kong patawanin eh. So, yun, yung ano na yun, yung nakita ko yun, tapos number 1, sabi ko, buti na lang kamo, tamang panahon. Oo, tamang panahon. Buti lang. Kaya tamang panahon yun, kasi nga, ayun yung punchline ko pag narinig nyo, talagang tamang panahon. Tapos, there was a time na I was a writer of Showtime na nakabangga namin yung Aldab. Na 6 months kaming hilahod. Puyat-puyat ako noon. At ang hashtag nila noon, tamang panahon. Kasi doon magkikita si Main sa si si kaya hindi ko nakalimutan yung hashtag na yun na kaya pala may nagpapuyat sa akin. kinalaman pala sa Aldab talaga yung tamang Ngayon, panahon. kaya ako ginamit siya. Mapakinabangan ko man lang sila. 10 years later. Yung pala yun, ha? Kumpra man 10 years lang ako later. sa mga... Sa paghihirap na pinagdaanan mo. Munti kami mamatay nun eh. 2 o'clock, nag-meeting kami nila Vice eh. Wala talaga. So, ginamit yun, tamang panahon. Tapos, ang ganda lang kasi nagagamit siyang punchline. At marami siyang mga, sa comedy na yun, marami na kami mga private joke ng maraming mga nanood. I have a friend, cabinet. Cabinet. Oo, mga ganon. So yun ang ano.